Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito. Ikaw ay mapagmahal sa amin at soberano sa lahat. Tulungan niyo po ako sa pagturo ng iyong salita at naway tulungan niyo po kaming makinig, maintindihan at sumunod sa nilalaman nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng message natin ngayong hapon ay Ang Masamang Hangarin ng Tao at ang Pagtitiis ng Diyos. Kung dala po natin ang ating mga Biblia, pakibuksan po sa Lucas chapter 23, verse 32 to 38. Luke 23, 32 to 38. Tayo po ay tumayo to honor the Word of God. Starting from verse 32. May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama si Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, "Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin at Hebreo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Amen. Please be seated. Again, magandang hapon po. Okay. Tapos na po ba ang mga Christmas party? Mga nakapag-Vikings or Max or Ambers or Angels? Hindi po sila sponsored. Pero kung gusto nila, okay lang. So ngayong hapon po, pag-uusapan natin ang crucifixion. Ito na po, nakarating na rin tayo sa wakas. Pa-Christmas na, and we see yung pagkakamatay ni Jesus. Pero hindi pa today yung actual death, yung crucifixion pa lang po. So I want to ask a question, no? Ano ang papel ng isang hari? What is the role of a king? Earthly king, di ba? Ano ang tungkulin ng isang hari? Maaring marami ang mga posibleng sagot, ngunit maari itong hatiin, sa tingin ko, sa dalawang malawak na kategorya. Una, ang probisyon. Ang hari ay namamahala sa mga pangunahing pangangailangan ng mga sinasakupan niya. Pati ang mga patakaran sa ekonomiya, yung mga pag-create ng mga jobs, at progresibong teknolohiya. So, providing. Pangalawa, ang role ng hari ay protection. Ang isang hari ay namumuno sa militar para sa mga pagbabanta. Gumagawa din siya ng batas at naghahatid ng hustisya. Nagbubuo ng relasyon sa ibang bansa for the safety and the happiness of the people at pinoprotektahan kahit ang kultura, relihiyon at mga tradisyon ng bansa. So, provision and protection. Maraming nakasakop within those two. In short, pinaglilingkuran niya dapat ang mga tao sa kanyang kaharian. At ang Diyos, bilang hari ng buong sansinukob, ay perpekto sa kanyang pagbigay ng proteksyon at probisyon sa mga anak niya.
at sa paglilingkod sa kanyang sinasakupan. Lahat na ito ay pinakita niya sa krus in this passage, in this crucifixion. Makikita natin ngayon sa kasulatan ang dignidad, ang dedikasyon, at pagmamalasakit ng ating hari. So, mag-review po muna tayo. Get your assignment. Tapos na ang paglilitis kay Jesus, ang pagtatalo ni Pontius Pilato at mga Hudyo. Ang kulit ng mga Hudyo na napilitan tuloy si Pilato. At pati na rin ang pagpili ng mga Hudyo na palayain ang mamamatay tao na si Barabas sa halip na si Jesus. And then last week, with Doc Rico, nakita din natin na ipinagbuhat ng mga sundalong Romano kay Simon ang krus ni Jesus at nagbigay ang Panginoon ng pabalang propesiya. So ngayon naman po, nakarating na tayo sa crucifixion ng Panginoon. Ito ay ang tagumpay ng mga kaaway niya. Gigil na sila kay Jesus. Gusto nilang siyang patayin. At this is their victory moment sa paningin nila. Gaano kalala ang puot ng tao laban sa Mesiyas pag akala nila panalo sila? At gaano katindi ang kanyang pagmamalasakit sa atin kahit siya ay ipinahiya. Una natin pong tignan ang kung paano pinahiya ng mga tao si Jesus. How man humiliated Jesus. And in our passage, we see 7 ways. 7 ways. Una, itinuring siyang parang kriminal. Verse 32 says, may dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Sila ay magnanakaw, malamang mga kasabwat ni Barabas. At saka malamang hindi lang pagnanakaw ang krimen nila, or else hindi sila ipapako sa krus. Malamang mamamatay tao din sila. Itinutupad nito ang Isaiah 53 verse 12, ang prophecy sa Old Testament kung saan sinabi, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Nag-associate si Christ sa mga sinners sa buhay niya at dito sa pagkakamatay niya and even ngayon sa atin, mga makasalanan. He associates himself with sinners. Number 2, kung paano pinahiya ng mga tao si Jesus, isinalin sa kanya ang isa sa pinakamasamang parusang kamatayan. The worst death known to man. Okay, medyo parental guidance for violence. Wala namang pictures. Verse 33, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako, crucifixion. Ano po yun? Okay? Okay, nasa Pilipinas po tayo. Catholic country, majority, and other Christian or Christian-adjacent religions. We know that, alam natin yung itsura ng krus, di ba? Yung crucifix, no? Ngunit, ano ang mga detalye nito? Anong ibig sabihin nito? Anong importansya ng crucifix or crucifixion? Ang crucifixion ay paraan ng pagpaparusa ng kriminal nung panahon ng mga Romano. Inimbento noong 6th century BC, so 6 centuries bago si Christ, ng mga taga-Persya. Matagal na itong ginagawa bago si Jesus. Libo-libo na ang mga naging biktima ng crucifixion bago nangyari ito kay Jesus. Tinatali ang mga kamay sa cross piece, a wooden beam. Lagpak ang katawan. Pagkatapos, of course, may mga paglalatigo at lashing pa. Pagkatapos, ipapako ang kamay sa mga pupulsahan, sa wrist, gamit ang 5 to 6 inches
na pako o spike bago iangat sa poste. Tapos ipapako naman ang dalawang paa gamit isang spike, ilulusot sa bandang bukong-bukong or Achilles tendon. Ouch. Di ba nandun sa joints yung pinakamaraming buto? Doon yung maximum pain. Nakayuko o nakabend ang tuhod habang nakahang sa cross para kapag hihinga, kakailanganing hilahin pataas gamit ang kamay at ang paa na nakapako. So, kailangan gumanon every breath. Kasi pag nakaganon ka, mahirap huminga, di ba? Nakakompress yung diaphragm. So, talagang iano mo yung wounds mo, yung pako para lang makahinga. At kapag mukhang patay na ang biktima, sisiguraduhin patay na talaga ito sa pamamagitan ng pagtusok ng spear sa dibdib, malapit sa may puso. At kung patay nga ang biktima, may aagos na tinatawag na pericardial fluid dito na mukhang tubig. Dinisenyo ang crucifixion ng mga taga-Persya at pinerpekto ng mga taga-Roma para lubos ang sakit at paghihirap na mararanasan ng biktima, ng supposed criminal, habang hinihintay niya ang kamatayan. Physical torture na, emotional torture pa. Diba? You're suffering until your last breath. Ito ay parusa para dapat sa pinakamasamang kriminal. At dito rin nanggaling ang salitang excruciating or out of the cross, na ang pinakamalalang salita para sa paghihirap. Ganito kagalit ang mga Hudyong pinuno kay Jesus. Pinanood nila ito na puno ng galak. Yun nga, gigil na gigil sila. They're so happy. Sinabi sa mga awit chapter 22 verse 16 na isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid, mga kamay at paako'y kanilang pinupunit. Take note, this psalm was written by David in the Old Testament at wala pang crucifixion noon. Si David ay parang naging parallel kay Jesus or symbol for Jesus and in inspiration ng Holy Spirit for these prophecies at tinupad ni natupad ni Jesus. Verse 34 naman sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Okay? This prayer, this short, simple prayer is so full of meaning, so full of depth. Pero para maunawaan natin ng buo ang dasal na ito, pag-aralan muna natin ang buong senaryo, okay? Tapos balikan natin ito para talagang ma-appreciate natin yung impact ng compassion ni Jesus. Let's see kung gaano kalala ang tao before we see kung gaano ka-compassionate ang Panginoon. Okay, so number 3. So number 2 pa lang yun of 7. Third way that man humiliated Jesus. Nagsugal ang mga sundalong Romano at pinaghati-hatian ang kanyang damit. So Jesus already went through all this for us, for you and for me. Sabi, nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Sinuotan ang Panginoon ng magarang robe, no? Na nakakapag-irritate sa mga sugat, lalo na pag natuyo yung dugo. Tapos pag binunot, bubuka muli. Tapos sinuotan din ng koronang gawa sa tinik na talagang magpipierce ng scalp. At binigyan ng tambo bilang setro. Napaka-cruel. Pinahiya si Kristo. Ang pagsusugal para sa mga damit niya ay pagpapatuloy lamang sa pag-insulto at pagmamaliit nila kay Jesus.
At bilang mga taga-Roma, wala naman silang pakialam sa mga Mesiyas o propesiya. Di naman sila Hudyo, di ba? Ito ay paglilibang lamang, isang laro. Hinubaran siya, pinahiya. Mga awit 22 verse 18, mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Napaka-specific ng prophecy. Fulfilled 100% by Jesus. Number 4, ininsulto siya ng mga manonood. Ang mga tao na may, verse 35, nakatayo roon at nanonood. Pinapanood si Jesus, nakikiusyoso, pinagtatawanan. Ngunit, sinabi sa Mateo chapter 27 na hindi lang sila nanonood, hindi lang sila spectator. Sinabi sa Matthew 27 na pailing-iling pa nilang sinabi, di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Sige, tara, bilis. Prove yourself. Hindi naman sinabi ni Jesus na gigibain niya ang templo. Sa Luke 21, binalaan niya lang sila na ito ay magigiba balang araw. They twisted his words. Pinilipit ang kanyang mga salita at ininsulto pa siya. Sige nga, baba ka dyan. Napakatinding pambabastos, di ba? Number 5. But wait, there's more. Tinuya siya ng mga pinunong Hudyo. Okay, interesting yung word na yun, tinuya. Ngayon ko lang na-discover sa study nito, yung Tagalog version ng word na to. Sabi, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Kinukutya si Jesus. Sabi sa Ingles na nakangisi pa sila. Parang nakangiting aso. Alam mo yun, yung parang ngiting kontrabida sa telenovela, yung sa Mara Clara. Ay, masyadong luma na yung reference na yun. Sino ba yan? Si Mara o si Clara? Ay, hindi ko alam. Masyadong old na yung reference ko. Pero ano yun, di ba? Yung ngiting kontrabida, yung parang nakaganon. Imagine mo, nakapaligid sa'yo, puro ganon. At hindi telenovela, kundi totoong buhay. At hindi ka nanonood, ikaw yung ginaganon. Yan ang naranasan ni Jesus. Ginagawa ito ng tao kapag mababa ang tingin nila sa ibang tao at mataas naman ang tingin sa sarili. Sabi sa mga awit 22 verse 7, pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Ay, Jesus, Jesus, Jesus. What a disappointment, sabi nila. Mateo 27:42-43. Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa kanya. Di ba parang familiar yon? Tara, bumaba ka para paniwalaan ka namin. Katulad ng nakaraan, sinasabi nila na maniniwala sila sa kanya kung magpakita siya ng senyas. Ngunit kailanman ay hindi ang mga himala at senyas ang nagbabago ng puso na makasalanan. Okay? Kailanman ay hindi mga himala at senyas ang nagbabago ng puso na makasalanan. Nakakita na sila so many miracles. You don't need a sign. You need a change of heart. Hindi sila naniniwala na tunay na siyang tagapagligtas sa kasalanan. Sinabi lang nila ito bilang panloloko sa hirap ng kalagayan ngayon ng Panginoon. They were being sarcastic na tinatawag, not sincere. And then number 6,
how man humiliated Jesus, mapanukso siyang inalok ng alak. Verse 36, nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari, yan na naman, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isa na namang pagloloko sa kanya ng mga sundalo. Nagkunwaring nag-alay sila ng royal wine sa hari. O hari, ang iyong alak. Ito ay alak na hinaluan ng tinatawag na myrrh, M-Y-R-R-H, na napakapait. Hindi pangginhawa, kundi pambabastos. Hindi ito ininom ng Panginoon dahil kung malasing siya, no, ni-reject niya. Kahit na actually makakatulong to sa pain na nararanasan niya. Ni-reject niya. Kasi kung malasing siya, number one, maaaring mamatay siya ng maaga na hindi paghihinga. 'Di ba? Kailangan with full strength iangat yung sarili mo. Kung masyado kang lasing, hindi mo maganon, mamamatay ka of suffocation. Tapos hindi matutupad yung prophecy. At pangalawa, o kaya baka hindi niya matatanggap ng ang buong panghuhusga ng Ama sa kasalanan ng buong mundo. He would not receive the full wrath of God if he dies early or if he's drunk. Ganun siya katapat sa kanyang misyon. He refused a narcotic. He refused to be drunk just so that you and I can be forgiven of our sins. And number 7, napakadami, no? Wala akong magagawa. Yan yung nakasulat sa text, eh. Ang pagka-Diyos niya ay tinuring krimen. Ang pagka-Diyos niya ay tinuring krimen. Verse 38, mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin, at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Kapag ipinagsama ang mga bahagi ng bawat gospel, kasi Matthew, Mark, Luke, John have different parts of the inscription, no? Ang buong inscription ay magsasabi na ito'y si Jesus na taga Nazareth, hari ng mga Hudyo. Ang inscription sa krus ay naghahayag sa publiko kung ano ang krimen ng nakapako. Ito ay nagbibigay ng kahihiyan sa kriminal at babala sa mga potential na kriminal. Ayon sa Juan, tumutol ang mga Hudyong pinuno na ang dapat ang nakalagay ay sinabi ng taong ito, ako ay hari ng mga Hudyo. He claimed to be the king. Ngunit, parang may sense of humor talaga ang Diyos. Dahil sa inis ni Pontius Pilato sa kanila sa pagpilit nilang patayin si Jesus, kahit wala siyang nakitang kasalanan sa kanya, isinulat niya ang inscription ng paganito na siya nga ang hari ng mga Hudyo. At ang kalabasan ay na nakasulat ang katotohanan tungkol sa Panginoon, na siya nga ang hari ng mga Hudyo. No, yung fighting, yung away ni Pontius Pilato at ng mga Hudyong leaders resulted in the perfect inscription, King of the Jews. Sa puntong ito, nakamtan na ng mga Hudyong pinuno ang pakay nila na mapatay or mapako si Jesucristo. Sa tingin nila, sila ay nagwagi. Part 2. Kung paano pinapatunayan ng krus na tunay na Diyos nga si Jesucristo. Ang crucifixion, lahat ng yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Ang crucifixion at bawat abuso na ginawa ng mga tao, nakita natin ay nagsilbing katunayan na si Jesus nga ang Mesiyas. Dahil tinupad nila lahat ng mga propesiya tungkol dito.
every time they were confirming na, you are not the king, you are not the king, every time they're actually proving he is the king. Napaka-ironic. Verse 34. Kaya ito, ma-appreciate na natin ang prayer ni Jesus back in verse 34. Rewind tayo, balik tayo sa prayer ni Jesus. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Okay, so kung nasundan nyo yung study natin sa Lucas, napansin nyo ba na madalas hina-highlight ni Lucas ang pagkahabag ni Jesucristo, ang compassion. No, yung tungkol sa Samaritans, sa mga outcasts, sa mga babae, madalas hina-highlight ni Lucas ang compassion ni Jesus sa tinitignan ng masama ng mga Hudyo. At makikita din natin ito dito sapagkat sa Lucas lang mababasa ang dasal ni Kristo na ito. Ito ang una sa tinuturing 7 last words of Jesus. The first of the 7 last words, yung 7 last sayings. No? Humihingi dito ang Panginoon ng kapatawaran para sa mga kalaban niya, na hindi sila mahusgahan kaagad para sa kasalanang ginagawa nila. That's what he prayed for forgiveness. But now, ano ang dahilan na binigay niya? Why did he ask for their forgiveness? Anong sinabi niya? Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And this is very critical. Anong ibig sabihin nun? Alam nila na gusto nila siyang mamatay. Maraming beses na sila binigyan ng pruweba na si Jesus nga ang Mesiyas. Anong ibig sabihin ni Jesus na hindi nila nalalaman? It doesn't mean na hindi nila alam yung impormasyon na siya ang Messiah. Ang ibig sabihin nito na ay alam ng Panginoon na ignorante pa sila. Hindi pa sila gising sa kasalanan nila. They know the knowledge, the information, but they do not see it as the truth. Dahil ang Panginoon lamang ang makakapagbigay sa atin ng abilidad na makita ang kasalanan natin. Without God's help, ang tingin lang natin sa kasalanan ay pagkakamali, tao lamang, personal preference, lifestyle choice, not sin that deserves death. Only God can shift that perspective. And Jesus understands that. Kaya ano ang pwede nating matutunan dito? What can we learn from Jesus' behavior and attitude and character? Number 1, na bukod kay Kristo, ang puso natin ay talagang puno ng puot sa Diyos. Sabi sa Romans 8:7, kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. We cannot obey God. We cannot please God when our mind is set on the flesh. Ngayon, okay, are you with me? Ay, teka. Maling location. Hello? Hi. Hindi man tayo mga Hudyo, lahat po tayo ay may kanya-kanyang uri ng pagsuway sa Diyos. Lahat tayo, bawat isa. Pag-isipan mong mabuti for a moment. Ano ang mga kasalanan na binabalik-balikan mo? Ikaw. Lahat yan ay pagrebelde at pagsuway laban sa Diyos. Sabi sa mga awit 51:4, nung nagkasala si David kay Bathsheba, sabi niya sa Diyos, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat
na ako'y iyong parusahan. May kasalanan siya kay Bathsheba, pati kay Uriah. But David knows all sin is against God first. All sin is against God first. So, yung mga kasalanan natin sa isip, sa pagsasalita, walang victimless crime. God is always the first offended in sin. At mas malala pa doon, sinabi na sadyang hindi natin magagawang magpasakop sa batas ng Diyos. Kahit akala natin gusto natin. Oo, maaaring maitago natin ang kasalanan natin for a short while, o subukang pigilin ang ating kasalanan for a short while. Ngunit katulad ng mga Hudyo, wala tayong kakayahan na tunay na tanggalin ang hilig natin sa kasalanan. You can suppress, you can hide your sin, but you cannot remove it, extract it from your heart. That's what Romans 8:7 is saying. Tayo ay mga walang pag-asang alipin ng ating kasalanan. Ngunit sa kabila nito, katulad ng mga Hudyo, naiintindihan din tayo ng Diyos. God understands that aspect, that weakness. He knows that. Alam niya na mahirap. Alam niya na imposible. Kaya number 2, yan yung second thing we can learn, na naiintindihan ng Diyos ang ating kahinaan. Yan ang pinapakita ni Kristo sa krus, sa prayer niya. Naiintindihan niya ang ating kahinaan kahit pinako siya sa krus. 2 Peter 3:9 says, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. He is patient with you. He is understanding you even as you sin against Him right now, today. Galit pa rin ba ang Diyos sa kasalanan? Oo. Tutuparin pa rin ba niya ang pangako niya na huhusgahan lahat ng hindi nagsisi sa kanilang kasalanan? Oo. Yes. He is still just and holy. Ngunit walang mas nakakaunawa sa atin kundi siya. Naiintindihan niya na mahina tayo at kailangan ng tulong. Hindi porket binabalaan tayo sa kasalanan natin ay ibig sabihin na hindi niya tayo minamahal. We think that He doesn't love us because He warns us. Quite the opposite. Kaya pangatlo, dahil naintindihan ng Diyos ang ating kahinaan, ang pangatlong matututunan natin ay na tayo ay malayang lumapit upang makatanggap ng Kanyang awa at pagpapala. We are free to draw near to Him and receive His mercy and grace because He understands. Because He understands. Sabi sa mga Hebreo, chapter 4, 15 and 16, ang ating pinakapunong paring ito, chief priest, high priest, si Jesus, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. He literally knows how it feels. Hindi teorya ang empathy sa atin ng Diyos. It's actual empathy. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag na at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ba't tayo nahihiya? He is waiting. He is eager to accept you. Katulad ng sa prodigal son, naghihintay ang Panginoon na tanggapin at yakapin ka. Kailangan nating malaman kung gaano tayo kakilala ng Diyos.
Kailangan natin maintindihan, kailangan mong maintindihan kung gaano kanya kamahal. Ang pag-uunawa ng pagmamahal at pagmamalasakin sa atin ng Diyos ay ang tanging paraan na hindi tayo malunod sa lungkot at kahihiyan sa sobra nating pagiging makasalanan. Alam nyo, minsan yung mga convict or ex-convict, minsan sa sobrang shame and guilt nila sa ginawa nila, iniisip na wala silang pag-asa, they lead to self-harm. Kasi walang tatanggap sa kanila. We will drown in our sorrow and sadness if we don't know that God understands our weakness. Hindi ibig sabihin nito na pwede tayo magsala ng tuloy-tuloy para paulit-ulit tayo patatawarin. Hindi lisensya yon. Kundi ang ibig sabihin nito ay nasa bawat sala natin, bawat pagkakamali, every time, tayo ay may tiwala at confidence na pag nagkumpisal tayo at nagsisi sa kasalanan, ay patatawarin nga tayo at makakatayo muli at makakapagsubok na sumunod sa Kanya ulit. We can get up and try again as many times as it takes. That's what it means. At hindi dahil tayo ay karapat-dapat. It's not because we deserve it, kundi dahil matapat siya sa pangako niya. Bakit niya to gagawin? Why will I forgive JC again and again? Kasi mabait naman siya. Okay naman, nagbabalance naman niya yung masama. No. It's not because I deserve it, it's because He is faithful. Siya ang matapat sa pangako niya. So, ipinagdasal ni Jesus na patawarin ang mga kaaway niya in this passage. Nabigyan pa sila ng oras na makatanggap ng ebanghelyo at maligtas. At hindi nasayang ang dasal na yon. Minsan tayo, sinasabi natin, pagpe-pray kita, na wala namang sincerity. Pero itong prayer ni Jesus was not only sincere, may effect, may impact. Dahil marami sa mga nandun ay nakasama sa mga naligtas sa libro ng mga gawa. Thousands. At pati na rin ang isa sa dalawang magnanakaw na katabi ng Panginoon sa krus. Jesus prayed for more time, for mercy, and in a few minutes, one of those people beside him was saved. His prayer on our behalf, His mercy to intervene and intercede for us, siya lang, is effective. It is powerful. Hindi lang siya parang magandang sabi. At sa ganun ding paraan, namamagitan siya para sa atin, para sa iyo. Pinagpapasensyahan ka, inuunawaan ka. Kaya pagsamantalahin mo na ang panahon na ito na aminin ang pagiging makasalanan mo at tanggapin ang kapatawaran niya, ang pagkamatay niya para sa kasalanan mo. Receive it. Accept it. It's there. Habang may pagkakataon pa. Dahil hindi natin alam hanggang kailan ang buhay natin dito. It's not something na, okay, I will wait till my last few seconds. Okay, pamatay na ako. Okay, I accept. No. We don't know. Ito ay literal na grace period. Anong klaseng kabutihang loob ito ng Diyos na tayong mga sumusuway sa Kanya ay umiintindi sa atin, namamagitan para sa atin, nang maligtas tayo, maligtas ako, maligtas ka. What a King! What a Savior! Let's pray. Panginoong Diyos, kami po ay mahina. Kami po ay pasaway at madalas kami po ay matitigas ang ulo. Alam namin kung ano ang inuutos mo, ngunit madalas namin ito hindi sinusunod
at madalas wala ding balak na gawin. Ngunit naintindihan nyo po ang kahinaan namin, na wala kaming kakayahang tumalikod sa kasalanan ng walang tulong nyo. Salamat na ikaw ang Diyos at hindi kami, sapagkat mapagpasensya ka sa amin at mapagmahal. Bigyan niyo po kami ng conviction na kumilos na at sulitin ang iyong grasya. Maging totoo po sana kami sa pag-share sa breakouts namin mamaya at lalo na sa aming sarili. Sa ngalan ni Jesus. Amen. For the benediction from Ephesians 1:18 and 19, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan din yun. Have a blessed Sunday.